So, kumusta mga kanoys? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoises. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, interesting itong panonoodin natin ngayon para kasi about to kay Sabit Singson, ano? Ewan ko ba, ba't Sabit Singson yung tawag nila kay Chavit? Nakikisabit na lang din. So, yeah, Sabit Singson daw. So, ang video ito is mula kay JV Amazing Stories. So, meron ito pabagat na eto na nga, nagkakalabasan na bagong korupsyon ipinunyag billion of pesos. Yun. So, yan yung panonorin natin. So, bago natin simulan, JP Amazing Stories, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoises. So, mga Pinoysi, din na natin ito patataglin pa simula na natin baga gawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito, ito na nga, nagkakalabasan ng bagong korupsyon ipinunyag billion of pesos. JP Amazing Stories, Filipinoises, like, comment, share, subscribe. Start. Breaking news mga kabayan. Matitinding atake ni veteran columnist Ramon Tulfo kay Health Secretary Ted Herbosa. Inihayag sa kanyang personal Facebook page. Ano ang mga pasabog na revelasyon laban sa kanya? Pangalawang breaking news. Mula sa fertilizer fund scam hanggang sa PDAF, bakit tila laging absuelto ang mga big fish? Malaking problema sa sistema, ibinunyag ng bagong ombudsman. Pangatlong breaking news. 2026 national budget napirmahan na. Kasabay ng pagpirma, isang malaking halaga ang biglang tinapyas. Ano ang mga item na ito at ano ang matapang na babala ng Pangulo sa mga politikong balak gamitin ang pondo ng bayan? Yun. At panghuli sa ating matitinding balita, corrupt officials, pinangalanan ni Chavit Singson, isang mataas na leader ng bansa na dawit at inakusahang hari sa pagkobra. Ito lang ha. Sige, sabihin na natin. What if totoo yung sinasabi ni Chavit na may mga politician na corrupt. Pero sana, 'di ba? Sana idawit niya rin sila BP Sara. Sobrang pangit kasi talaga na magbibigay ka ng mga expose tapos may pinapanigan ka rin mga politiko, 'di ba? So, syempre, parang mababalimbing na 'yon. Sobrang hirap paniwalaan. Like, for example, yung Cabral Files, Leviste na DDS. 'Di ba? Yung kay sino yung isa, yung congressman, yung nasa labas, si Zaldico, 'di ba? Na daw si Romualdez at saka si BBM, tapos ini-escape niya yung sarili niya. 'Di ba? Like, sobrang hirap paniwalaan talaga Like, okay lang sana talaga kung parang solo ka lang na tao or willing kang tamaan talaga lahat. 'Di ba? So, yeah. Tara. Pero ang katotohanan sa likod ng mga akusasyong ito, bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng pa-like muna ng video na ito. Like. Malaking bagay po ito sa aming mga content creators. Yeah, Maraming like salamat the video. po. JP Amazing Stories. Caps Amazing Stories. Si Caps Amazing Stories kasi kasali sa flood control . Ang Department of Health ay muling nasa gitna ng kontrobersya at sa pagkakataong ito, ang kanilang liderato ang direktang tinututukan. Ayon sa isang ulat ng Bilyonaryo News Channel, sa kanyang personal na Facebook page, direktang tinuligsa ng veteranong kolumnista na si Ramon Tulfo ang pamumuno ni Health Secretary Ted Herbosa. Inilarawan ni Tulfo ang pamamahala ni Herbosa bilang mas inuuna umano ang personal na interes kaysa sa serbisyo publiko. At para patunayan ito, inilantad niya na may mga reklamong administratibo at kriminal na naisampa na laban sa kalihim sa Office of the Ombudsman. Ang sentro ng kanyang pasabog, ang pagkwestiyon sa isang 1.29 billion na pondo na inilipat sa UNICEF para sa pagbili ng mga bakuna at gamot. Ang pondong ito, ayon kay Tulfo, ay hanggang ngayon ay hindi pa raw naliliquidate. Isang napakalaking halaga na hindi pa malinaw kung saan napunta. Bukod pa rito, problema kasi sa mga politiko talaga is yung interest nila. 'Di ba? Like, hindi nakokontento talaga sa sahod ng pagiging politician . 'Di ba? Kung magkaroon lang talaga tayo ng mga matitino talaga, hindi hahantong sa ganyan . Yung iba nga parang public service talaga na parang hindi talaga tumatanggap ng sahod. May mga ganyang tao . Kaso lang, bilang lang. Kalimutan ko kung sino yung politician na hindi tumatanggap ng sahod. Sahan din ni Tulfo si Herbosa
ng paggamit ng pondo ng gobyerno para sa kanyang personal na publicity. Sa huli, iginiit ni Tulfo na napakahalaga ng maayos na pamumuno sa DOH dahil dito nakasalalay ang kalusugan at kaunlaran ng buong bansa. Ang mga mabibigat na aligasyong ito mula sa isang kilalang kolumnista ay naglalagay sa DOH at kay Secretary Herbosa sa isang napakaalanganing posisyon sa gitna ng napakaraming issue sa kalusugan na kinakaharap ng bansa. Paano nila sasagutin ang mga bagong batikos na ito? Ang laban naman kontra korupsyon ay hindi na lang nakatutok sa mga politiko. Ayon sa isang ulat ng Bilyonaryo News Channel, sa isang napakatapang na pahayag, itinuro mismo ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na ang korupsyon ay hindi lang problema ng ehekutibo at kongreso. Talamak din umano ito sa loob mismo ng hudikatura. Para patunayan ang kanyang punto, binalikan niya ang ilan sa mga pinakamalalaking kaso ng korupsyon sa kasaysayan ng bansa. Ginamit niya bilang halimbawa ang 700 milyong fertilizer fund scam, kung saan naabsuelto ng Sandigan Bayan si dating Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Bolante. At ang isa raw sa nagpapalala dito ay ang panggagapang ng mga abo. So, kung ano yung ano niya, pangalan ba yung Jok-Jok? Parang tumutugma pala sa kanya. Parang ang lakas maka-jok-jok eh. Gado. Binanggit din niya ang kaso ng Priority Development Assistance Fund o PDAF scam, kung saan PDAF. marami sa mga Sila malalaking Janet yun. pangalan tulad ni na Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla Jr., at ang namayapang si Juan Ponce Enrile ay pawang nakalusot. Diba? Meaning, FU talaga. Diba? F up. Diba? Kapag ito talaga, ito sila Jinggoy, sila Revilla, makakalusot pa rin. Ewan ko na lang. Tapos, baka by next year, next year, may involved na naman sila sa mga ganito. Diba? Grabe yung ganun na parang, kunyari, na-involve ka sa sa isang malaking scandal na nagtuturo talaga sa'yo na kingkurakot ka daw. Diba? Tapos nalusutan mo yon kasi di natin alam dahil sa connection or whatsoever. Ay, hindi ko sinasabing si Jinggoy or si Revilla or whatsoever. Yung base lang to sa mga napapanood natin, di ba, sa TV na, na-i-influensyan kasi hindi naman talaga natin alam kung ano yung tunay na nangyari. Kaya nga, sobrang hirap din talaga na, parang i-claim nila na, yung, nalusutan ko na yun, di ba? So, meaning, hindi mo pwedeng, 100% ipagmayabang na nalusutan mo yung iyong kaso. Kasi, alam nyo naman kung gaano ka FU yung justice natin sa bansa natin. 'Di ba? Parang siya, unpredictable na parang sometimes may pangil, sometimes wala, or sometimes hindi talaga tumatagos sa mga makapangyarihang tao. Mga big fish, 'di ba? So, sobrang hirap na yun, na gawing pambara na kesyo. Na-acquit ako dito. So, yeah. Yung exact word is hindi porket na-acquit ka is malinis ka talaga. Diba? Kasi, syempre, alam niyo naman kung ano yung nagagawa ng pera, par. Tuloy. Katunayan, kamakailan lang ay pinawalang sala si Enrile, kasama ang kanyang dating Chief of Staff na si Gigi Reyes at ang tinaguriang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Grabe, Si Enrile, siya, nawala yung niya, pero wala na. Nawala din yung buhay niya. So, ang tanong, worth it pa ba yun? Di ba? Na parang nalinis nga yung pangalan mo tapos wala, kinuha ka naman. Actually, kaya siguro pala tinatag nila na kasali si Enrile dun sa sa death note ni Cara David. Di ba? Ang mga pasabog na ito mula kay Rimulya ay nag-iwan ng isang malaking tanong. Ngayong hawak na ng kanyang opisina ang mga kaso sa flood control scandal. At naisampa na ang unang kaso laban kay Zaldico, magkakaroon pa kaya ng tunay na pananagutan? O uulit lang ang kasaysayan kung saan ang korte na dapat sanang huling sandigan ay siya pang nagiging daan para makatakas ang mga tiwali? Samantala, ang 6.79 trilyon na national budget para sa taong 2026 ay opisyal nang naisabatas. Isang dokumentong inaasahang magsisilbing gulugod ng mga programa at serbisyo ng gobyerno sa susunod na taon. Ayon sa isang ulat ng Bilyonaryo News Channel, sa isang seremonyang ginanap sa Malacanang,
Formal na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang General Appropriations Act sa harap ng mga miyembro ng kanyang gabinete at piling opisyal ng pamahalaan. Ngunit malinaw, mga kabayan, na hindi ito isang karaniwang ceremonial signing. Kasabay ng pagpirma, nagbitaw ang Pangulo ng isang mensaheng hindi maaaring balewalain. Isang mensaheng hinubog ng mga iskandalong yumanig sa kanyang administrasyon nitong nagdaang taon. Sa kanyang talumpati, diretsahan niyang kinilala ang bigat ng mga problemang kanilang hinarap, partikular ang mga issue ng maanumalyang budget insertion at ang kontrobersyal na flood control scandal na patuloy pang iniimbestigahan. Dahil dito, isang matapang na pangako ang kanyang binitiwan. Ang 2026 national budget, ayon sa Pangulo, ay dapat maging corruption-free. Isang malakas na pahayag, lalo na sa panahong ang tiwala ng publiko sa sistema ng pagbabudget ay lubhang nasubok. At para patunayan na hindi lang ito pangakong salita, dalawang konkretong hakbang ang agad niyang inilatag. Una, nagbigay ang Pangulo ng isang mahigpit at halos ultimatum na babala sa lahat ng politiko. Ayon sa kanya, ipatutupad ng walang paligoy ang probisyon ng batas na nagbabawal sa anumang political involvement sa pamamahagi ng cash assistance at financial aid. Ibig sabihin, wala nang puwang ang mga politiko sa pamimigay ng tulong gamit ang kanilang pangalan, muka o impluensya. Direktang tinamaan ng warning na ito ang kontrobersyang Maganda yan. Actually, paano kung galing mismo sa bulsa ng mga politician? Kasi yun nga, yung iba kasi parang dinadaan nila sa DNR. DNR ba DSWD na parang sila yung magdi-distribute kahit na hindi naman nila trabaho yun para lang talaga didikit sa pangalan nila, no? Kayo ba? Kasi may mga din naman nagtutulig doon sa galing daw sa pera talaga nila, pero parang ang pangit daw kasi na gawin mo pang-promote sa pangalan mo yung mga ganyang bagay na supposed to be public service lang talaga yan 'di ba? Kasi hindi ka naman nag-a-apply sa trabahong yan para lang pabanguhin din yung pangalan mo. I mean, siguro maraming gumagawa ng ganyan, pero hindi yan talaga sana yung dapat mong isipin. Kasi syempre kung ganyan ka mag-isip, syempre kakainin ka talaga ng sistema. Diba? Kaya yung iba, wala na out of focus na sa mga goals nila dati. Biglang nang nagiging greedy, diba? Sa MyFIP o Medical Assistance for Indigent Patients, kung saan, ayon sa mga naunang ulat, nagiging daan umano ang mga endorsement letter ng ilang lehislador para sa political patronage. Para sa Pangulo, malinaw ang kanyang posisyon. Ang tulong ng gobyerno ay dapat ibinibigay batay sa pangangailangan, hindi sa koneksyon. Walang ibang motibo, walang kapalit, walang politika. Pangalawa, at ito ang itinuturing na pinakamalaking pasabog ng araw, vineto ng Pangulo ang 92.5 billion pesos na halaga ng mga item sa ilalim ng tinatawag na unprogrammed appropriations. Kung maalala natin, ang unprogrammed appropriations ang isa sa mga pinaka-controversial na bahagi ng 2025 budget. Madalas itong batikusin bilang isang backdoor para sa discretionary spending, isang pondo na madaling galawin, mahirap bantayan at pwedeng pagmulan ng abuso. Sa kanyang pahayag, sinabi ng Pangulo na hindi na niya hahayaang maulit ang ganitong sistema. Sa ilalim ng 2026 yung mga ganyan budget, kasi for sure kabado yung mga tatakbo ulit sa 2028 sa part na yan, kasi syempre yung iba naman is parang yung ginagamit nilang pondo, pamigay, pagbili ng boto is galing lang din naman yun sa pera ng taong bayan, 'di ba? So yeah, maraming matatamaan sa part na yan. Like sinasabi ko sa inyo. Ewan ko lang kung mga yung kahol ng kahol ngayon is isa sila doon. Di ba? Kaya hindi nila mapigilan talaga like what the heck. Di ba? Tinatanggal nyo yung income namin. Like ang lupit, di ba? Ginagawang income yung pera ng taong bayan. Lilimitahan na lamang ang unprogrammed funds sa mga sitwasyong tunay na kritikal at may malinaw na pagkukunan ng pondo. Sa ngayon, hindi pa inilalantad ng economic team ng Pangulo ang detalyadong listahan ng mga item na tinanggal. Ngunit ayon sa Malacanang, ang mismong desisyon na bawasan at higpitan ang unprogrammed appropriations ay isang malinaw na senyales. Seryoso ang administrasyon sa paglilinis ng budget process. Sa huling bahagi ng kanyang talumpati,
Inamin ng Pangulo ang isang What masakit is na it? katotohanan na ang pagpapatupad at pagbabantay sa budget ang pinakamahirap na Tama laban. naman. Hindi raw sapat ang Tama pagpirma naman ng talaga batas. yan para kasi, men, sobrang laki. Sobrang laki ng Pilipinas, sobrang daming politiko, and then, syempre sa administration ni PBBM, halo-halo naman yan. Diba? May mga pro Duterte dyan, diba? May mga loyalists, meron din namang mga nasa pink, diba? Tapos meron din namang mga parang independent lang. Diba? So, parang ganyan lang din na parang sobrang hirap talaga siyang bantayan. Pero, syempre, kaya namang hanapan ng paraan. Like, kita nyo naman, yung mga flood control dati, di ba, na parang sobrang hirap bandayan yan. Pero kita nyo naman ngayon, di ba, nagkaroon ng malawakang investigasyon. So, parang ganyan lang din. Makikita siya, but, it needs effort, Ang tunay na pagsubok ay kung paano ito ipatutupad sa lupa, sa mga ahensya at sa bawat proyektong pinupondohan ng Yun. pera ng bayan. Ngunit para kay Pangulong Marcos Jr., malinaw ang layunin. Isang tapat, transparent at epektibong Nako. pambansang budget kung saan ang bawat pisong ginagastos ay may katapat na serbisyo at hindi napupunta sa bulsa Tama. ng iilan. Ngayon, ang tanong na iniwan niya at tanong din ng buong sambayanan sa gitna ng mga pangako at veto power na ginamit, magiging tunay nga bang corruption-free ang 2026 budget? O isa na naman ba itong pangakong susubukin ng realidad? Yan ang mahigpit na babantayan ng publiko sa mga Tama susunod naman, na tama buwan. naman. Sa Titingnan ba natin? Di ba? Kasi sobrang hirap naman kung manghusga agad. And I know for sure, parang mga tanga na lang talaga yung susubok pa na mangungurakot this 2026 knowing na sobrang init ng mga tao sa corruption. Di ba? Like, parang ginigisa mo yung sarili mo. Di ba? Sa kumukulong tubig. Kumukulong mantika. Ginigisa sa tubig. Kumukulong mantika. Di ba? Parang ginigisa mo yung sarili mo. So, yeah. na ng patuloy na pagigting ng flood control scandal, isang bagong tinig ang biglang Eto na. sumira Eto sa na. katahimikan. Si At sa Sabit. pagkakataong ito, hindi ito nagmula sa isang anonymous source o tahimik na insider. Ito ay nagmula sa isang veteranong politiko huli. na kilala sa pagiging prangka, Siya. diretsahan, at may mahabang alaala sa loob ng sistema. Ayon sa ulat ng Senate Hearing Philippines Channel, sa isang matapang at walang paligoy-ligoy na pahayag, inilatag ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Ang problema Singson kasi dito kay Singson, ang mabibigat na parang aligasyon gumaganti laban na lang siya, mismo di ba? kay Kasi Pangulong parang Ferdinand may mga Bongbong bibigat Marcos ding Jr. tinapon sa Para kanya, kay di ba? Singson, So, yeah, di natin talaga, sobrang hirap. Search ko. ang mga reklamo ng Pangulo hinggil sa 2025 national budget, ang mga pahayag tungkol sa anomalya, insertions at pangakong paglilinis ay isa lamang umanong palabas. Sa dulo raw ng lahat ng ito, Pipirm talaga yan iisa kasi ang need katotohanan. naman talaga ng Pinirmahan pa budget rin ng ngayong Pangulo ang budget 2026 pa rin. at Ano yun, dito niya ititigil inilatag ang natin kanyang yung sentral na akusasyon. ekonomiya natin. Ayon Kayo nga misman na imbistin nyo pa ba kayo na off yung akong yan. Di ba? Sobrang hirap niyan, mapipilayan yung negosyo nyo. Di ba? Parang hindi din negosyante, So, yeah. kay Singson, siniguro lang daw ng Pangulo na nakapasok sa pinal na version ng budget ang 100 bilyong insertion na umano'y ipinasok ni na Congressman Zaldico at dating Speaker Martin Romualdez para sa kanya. Sa bandang huli, 1.15 bilyon lamang ang bineto, isang maliit na bahagi na nangangahulugang inaprubahan pa rin ang natitirang 98.85 bilyon pesos. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang kanyang mga pasabog. Inilarawan ni Singson ang Pangulo bilang isang magician, hindi dahil sa husay, kundi dahil sa isang umano'y mas malaki at mas nakakakilabot na manipulasyon sa budget. Isang trick na anyay harap-harap ang ginawa sa harap ng sambayanan. Dito na niya detalyadong ikinuwento ang issue ng pondo ng PhilHealth. Ayon kay Singson, may 89 bilyon pesos na pondo mula sa PhilHealth at PDIC
mga pondong hindi pag-aari ng gobyerno kundi pera ng taong bayan na inutusan umanong ibalik sa National Treasury. Pagdating sa paghahanda ng 2026 budget, bigla na lamang naging zero ang budget ng PhilHealth. Dahil dito, napilitan ng ahensya na humingi ng panibagong 74 bilyon para lamang makapagpatuloy ang operasyon. At dito na raw nangyari ang tinawag niyang magic trick. Ang 74 bilyon Sobrang hilig ng talaga PhilHealth nilang ay na malinaw umanong i-predict nakapaloob agad sa National yung Expenditure mga Program. mangyayari. Nakita Well, okay ito lang sa naman version ng mag-predict kamera. pero Nakita rin sana sa wag version ng kumantong sa Senado. parang yun na talaga Umabot yung pa hanggang sa katotohanan bicameral para sa iyo. conference committee. Di ba? Kasi ipipilit Nang na yan bumalik ba? na ang For example, budget. magpipredict sila. Tapos hindi mangyari. Ipipilit na nila yan. Ay, hindi. Ganyan talaga. Ganito talaga yung nangyari. Di ba? Like, dadating sa punto na kahit pakitaan siya ng admin, no, ito yung sinabi mong anong problema dito. Ginanito lang naman yan wala na, dahil mapapahiya sila. Ipipilit na lang nila. Yung mga tagahanga naman nila, ipipick up pa rin. Di ba? Magiging ganyan eh. Bula. Sa Malacanang para sa pirma ng Pangulo. Bigla na lamang daw itong naglaho. Wala na. Parang bula. Now you see it, now you don't. Ayon kay Singson, isang linyang puno ng pangungutya at galit. Hindi rin pinalampas ni Singson ang sistema ng tinatawag na allocables na ayon sa kanya ay ang bagong muka ng pork barrel. Isang sistemang idinisenyo umano upang tiyaking lahat ay may makukuha, walang aangal at lahat ay tahimik na makikinabang. Dito na niya pinangalanan ang tinawag niyang mga hari ng allocables. Ayon kay Singson, ang nangunguna umano sa listahan ay ang anak mismo ng Pangulo, si Congressman Sandro Marcos, na may 15 bilyong allocables. Pangalawa naman, si dating Speaker Martin Romualdez. Kasunod sa listahan sina Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. at Executive Secretary Lucas Bersamin na umano'y may tig 8 billion pesos. Para kay Singson, malinaw ang disenyo. Bigyan ng lahat Galit para na walang galit tutol. talaga siya At sa ilalim ng kay Claire katahimikan, Castro. tuloy Well, ang si pagnanakaw. naman si Sa gitna ng Claire kanyang Castro mga naman. revelasyon, Kahit binira sino rin niya naman ang yung Malacanang tanungin mo spokesperson na na si Claire Castro. anti-government. Inilarawan niya Yan ito talaga yung bilang isang tingin nila na parang attack to. Pero malino naman parang ginagawa lang naman ni Yusek is parang taga-relay, di ba? Tapos sometimes nga is binubutata niya yung mga fake news na dumadating sa kanila. Kaya nga sobrang init na init silang tingnan si Yusek Castro kasi yung mga binabato nila hindi tumatagos sa Pangulo eh. Sumasabit sa kanya eh. 'Di ba? So sa usapin namang par attack dog, kahit sino naman pwedeng tawaging attack dog eh. Kahit yung mga vloggers nga na para mag-a-against lang attack dog na. Kahit si Chavez Singson, pwede naman siyang tawaging attack dog ng mga anti-Duterte. 'Di ba? So di natin alam talaga kung ano yung perfect definition ng attack dog. Diyan sa Malacanang yung mga nagtatanong na mga reporter, pwede din silang tawaging attack dog. 'Di ba? Kahit sino, si Marcoleta, pwedeng tawaging attack dog. 'Di ba? Yung mga vlogger sa magkabilaan, pwedeng tawaging attack dog. So, ano ba talaga yung definition ng attack dog? Kasi sa yung tingin ng mga attack dog nila is kung sino yung mag-against sa kanila, attack dog agad. 'Di ba? Attack dog agad. Ganyan talaga. Always yan. So, paano natin makikita talaga kung sino talaga yung mga tunay na attack dog? And then sometimes kasi, yung pag-atake, pagsagot, or pagbira, dapat tingnan din kung may katotohanan talaga. 'Di ba? Na parang mas magandang i-validate yung attack dog kung attack lang talaga ng attack. 'Di ba? Walang katotohanan. Kasi ano ba yan? Parang mali na ba yung mag-state ng facts ngayon? 'Di ba? Mali na ba na magbigay ka ng sarili mong opinion? Attack dog agad. 'Di ba? I think unfair naman 'yon. Attack dog.
noong nakaraan na ngayon naging tuta ni Marcos. Matapos umano itong maitalaga sa isang posisyong may 2.4 bilyong budget. Mariin niyang tinuligsa ang mga pahayag ni Castro na walang kinalaman ang Pangulo sa mga anomalya at tinawag niya itong kasinungalingan. Sa huli, nagbitiw si Singson ng isang personal at emosyonal na pahayag. Ikinuwento niya kung paano siya tinulungan ni Bongbong Marcos noon. Yan, at yung kung word na paano kasalbahay. niya ito Actually, di ko itinuring naman talaga alam na kung mabait at disenteng ano yung tao. pinagmulan Ngunit nitong ayon sa galit kanya, ni, ano, hindi ni raw niya inakalang Sabit mauuwi Singson ito daw. sa ganitong sitwasyon. Na yun nga, Isang may mga leader nakikita na sa na akong kanyang komento na parang pananaw hindi ay daw na kasalbahe ano, at yung isang sa pag-courting na yun. Diba? So, parang if ever totoo yun, pag-court, marami din parang ano doon. So, yeah, nakakapagtampo siguro, kaya humantong sa ganyan. So, kunyari, I mean, for the sake of argument, na what if totoo, diba, na natanggihin siya dahil sa pag-core na yan, diba, na hindi siya na-appoint or whatsoever. Men, sa tingin nyo, magiging valid pa ba yung mga ganitong atake? Parang may ano na to may revenge na ano na halo. Di ba? Paghihiganti. So, kayo na lang balang kumusga. Taong bayan. Gobyernong tila niloloko na ang taong bayan. Ang Maniniwala pahayag lang na ako ito kay ni Sabit Chavit Singson ay hindi kung basta chismis kaya o niya ring paninira. banatan Isa itong detalyadong yung salaysay mga na anomalya puno ng numero, ng Vice pangalan President. at Like, kronolohiya wala siyang papanigan. mula sa isang taong In that matagal point, nang nasa loob ng titingnan sistema. ko siya Ang tanong ngayon, okay, pakinggan natin what if totoo talaga yung sinasabi niya. Pero kung nasa side ka ng mga Duterte tapos ganyan, is sobrang hirap yan, par. paano ito sasagutin ng palasyo? At ang mas mabigat na tanong, ang mga magic trick ba sa budget tunay nga bang nangyayari sa harap ng ating mga mata? Sa pagsasara ng 4 na mabibigat na kwentong ito, malinaw ang tema ng lahat, kapangyarihan, pera ng bayan at pananagutan na patuloy na iniiwasan. Mula sa pagbira ni Tulfo sa DOH, sa pagbubunyag ng ombudsman sa bulok na bahagi ng hudikatura, sa pangakong corruption-free na budget ng Malacanang hanggang sa mga pasabog ni Chavit Singson na may pangalan at numero, iisa ang tanong Tama na naman. humahabol sa lahat. May mananagot ba talaga? Sa likod ng mga press release, talumpati Tama, at pirma tama. sa papel, ang tunay na So, laban yun lang ay naman nasa mga implementasyon at kayo na hustisya. masasabi nyo Hindi dito, sapat ang comment babala, down below, tapos hindi yung sapat ang pag-usapan veto, natin yan sa at lalong comment hindi sapat ang katahimikan. section. So, Ang again, ang sambayanan video to is ay mula kay nagmamasid, JP naghihintay Amazing Stories. at hindi So, nakakalimot. supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin. Subscribe nyo rin. Ikaw Tapos, ba, syempre, Sherry? panoorin si like, comment, share, subscribe. Courtesy na rin sa Billionaire News Channel. So, kita nyo naman yun para about yun sa pag-iumutok ng Butchi ba? Ni Sabit Singson daw So, yun nga, nakita ko lang din sa comment na yun nga, yung sa pag-courting na yun. So, if ever totoo yun is, parang may halo na siyang pag-iiganti. So, sobrang mahirapan na tayo dyan. 'Di ba? Kasi, mahirap yung may halong pag-iiganti. 'Di ba? Hindi natin maano yun. So, speaking of naman, sige, na-against ka, ayaw mo sa mga ganyang mga magic or whatsoever, 'di ba? Pero dapat tingnan mo rin yung sa part ni VP Sara, 'di ba? Yung mga ginagawa niya. Sabi ko nga sa inyo, mas maganda to or mas kapani-paniwala siguro to kung wala siyang inaaniban na politician. Kaso meron 'di ba? Meron siyang pangkat. Like same sa pinaglalaban ng ANC tapos meron silang pinapanigan na sa mga Duterte. Sobrang hirap. 'Di ba? Sobrang hirap tuloy mag-decide. Sobrang hirap tuloy maniwala. 'Di ba? Kay Saldico. 'Di ba? Na may magbe-benefit at the same time kiniklear niya yung sarili niya. Siguro kung yung kay Saldico kung sinali niya yung pangalan niya na kaming tatlo diyan, 'di ba? Like willing siyang makulong. Baka maniwala pa ako.
'di ba, na involve nga yung pangulo. Pero kung yung ano niya, ilalayo niya yung pangalan niya sa mga issue, sobrang mahirap yun, par. 'Di ba? Sobrang hirap nun. Yung kay Madriaga naman, sana ano talaga, akuin niya lahat. Like, ito yung mga kasalanan ko, di ba? Like, kung willing talaga siyang madrag down pati yung sarili niya, malaki din ang chance na totoo nga yung mga sinasabi niya, di ba? So, parang yan din kasi yung isa sa magpapalakas ng credentials or ng mga witnesses, di ba? Magpapalakas sa mga statement nila kung mismo sarili nila hindi nila pinoprotektahan. Diba? Parang doon mo makikita yung genuinity, diba? Yan naman yung gusto natin eh. So, anyways, grabe, sobrang gigil na gigil pa rin talaga si Manong, diba? Kay Yusek Claire Castro, diba? So, yeah. Abot naman doon sa attack dog, sabi ko nga sa inyo, yung word na attack dog, yung word na bayaran, sobrang gasgas na yan, diba? Like, sobrang hirap tingnan yung part na yan kasi kahit hindi ka naman talaga attack dog, hindi ka naman talaga bayaran, kung mag-against ka sa isang politiko na may fan base, expect mo na yun yung judgment nila sa'yo, attack dog or bayaran. Na kahit tayo nga dito, sino bang mag-ano sa atin, di ba? Automatic bayaran na agad yung tawag sa atin. Di ba? So, parang hindi nga ako naglalapag ng mga emails dyan sa mga video ko, di ba? Kasi ayaw kong kinokontak ako. So, ito, parang solo flight lang talaga to. Di ba? So, sinong mababayad sa atin? So, ayaw ko naman ng ganyan. Mahirap yung mahirap yung nagpapabayad ka kasi hahawakan ka na nila. Sila na yung magdidikta sa iyo kung ano yung sasabihin mo, ano yung i-content mo, di ba? Which is, nawawala yung essence ng freedom of speech, di ba? So, yan lang naman tayo na parang, yun nga, sometimes nung una, syempre nakakainis, nakakagalit na ipa-flag tayo as bayaran, di ba? Or attack dog. But kalaw na na-realize din natin na, okay, ganyan pala talaga kapag natatamaan mo yung mga idol nila, expect mo na yun yung itatawag nila sa'yo. Di ba? Pero ako naman, hindi ko naman talaga sa kabila. Hindi ko naman sila pinapangalanan talaga ng bayaran. Kasi hindi naman talaga natin makikita kung bayaran sila o hindi, di ba? Unfair din naman sa kanila kung masabihan natin sila ng bayaran kahit hindi naman. Like sa situation natin, sasabihan tayo ng bayaran kahit hindi naman. Sobrang unfair, di ba? But anyways, this is social media. So lahat talaga dito, sasaluhin mo, di ba? Or, anytime pwede ka talagang masagi. Then, yeah. So be it. Social media it is. So anyways, that's it na lang muna. So kayo nang masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, JP Amazing Stories, subscribe nyo yan. Tapos syempre, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.